buong mundo, buong universe, magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-partners. Naimbaga mali. Maupay nga kulop. Maya pagat panapon. At buenas tardes. Good afternoon po sa inyong lahat. Saan man kayong bahagi ng mundo, wini-welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang kasosyo, dito lang sa Patok. May oportunidad sa bawat katok. Kung nais na kami katok, maaari pong tumawag sa 883-63875 o sa 8801-9836. At pwede nyo rin kaming i-text mga ka-partners sa 0927-540-2241. Hindi kaya mag-iwan ang inyong comment at greetings sa ating YouTube at Facebook live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. Ayan, at kitang-kita rin po tayo mga ka-partners sa GSAT Channel 40 nationwide. Ayan, kaya mga ka-partners, ako po si ka-partner Jillian. Ako naman si ka-partner Wella. Kami po ang inyong makakasama ngayong hapon. At hindi lang kaming dalawa ang inyong makikita ngayon dahil meron tayong special na panauhin. Ito medyo kakaiba yung product nila. Although common siya pero may konting twist. Sino ba sila, ka-partner Jillian? Ipakilala mo Ayan na. mga ka-partner, sila ang mga young entrepreneur na imbes na sundan ng usual path sa IT, piniling lumapit sa pangangailangan ng maraming Pilipino, which is ang kalusugan ng ating mga mata. From inspiration ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina, to building his own brand at very young age. He is now making a difference through her and through his business, or rather, dahil ito ang Digital Eye Optical Clinic. Kaya mga ka-partners, let's all welcome the man behind the clear vision of this business. Walang iba kundi si ka-partner Kiro V. Mercado. At kasama rin ang kanyang social media manager na si ka-partner Regeline Taroma. Ayan, welcome po sa Patok sa DZAR. Hello all! Baka meron kayong gustong i-shout out bago tayo mag-umpisa sa Q&A. Okay. Shoutout po sa family ko, sa nanay ko at tatay ko, and sa mga tropa ko po dyan. Sa mga college friends and mga best friends ko po. And sa girlfriend ko din po pala. Yun po. Shoutout din po sa family and friends ko. Ayan, masyadong matipid. Shy tayo. Ayan. So, pag-usapan natin, ito muna kasi napansin ko, ang babata pa nila. Sabi nila, behind the scene, 22 years old. Opo. Diba? At a young age, bakit nyo naisipang pasukin ang mundo ng negosyo? Ako po, kasi nung bata pa lang po ako, parang na-train na po ako ng nanay ko na magnegosyo po talaga. Kaya po, habang lumalaki po ako, parang gustong-gusto ko na po talaga magka-negosyo. Actually, kaya po ko po kinuha yung computer science para po 4 years lang yung study ko and makapag-negosyo na po ako agad. Kaya yun po yung ano ko. Pero bang kabataan mo, na-try mo na magtinda or expose ka lang Sumasama sa po ako business? sa nanay ko dati po kasi po yung nanay ko po dati is isang runner. So, sumasama po ako sa kanya sa mga optical para tumulong po sa kanya. Ayun po. Sa optical din. Runner po siya na optical kasi po sa optical may runner. Kailangan po yung optical na ganitong lens, tatakbo po siya, ganun. So, sumasama po ako sa kanya. Ayun, so expose ka. Ikaw naman, Regeline. Ako po, isa po kasi akong working student. So, sinasustentahan ko din po yung pag-aaral ko. So, sinasabay ko po siya. Okay. So at least, diba, kahit bata pa kayo, business-minded na kayo. Po. Kasi ibang mga ganyang edad, lalo na Gen Z, diba ngayon, parang relax-relax lang, Opo. petings-petings lang. Kayo, naiiba kayo. So mamaya, hingi kami ng tips din para sa mga kapwa nyo kabataan. So paano nagsimula itong Digital Eye Optical Clinic? Nagsimula po siya 2 years ago. So, naisipan po ko po na magtayo ng, kasi po na-inspire po ako sa nanay ko. So, sinabi ko po sa kanya na magtayo kami ng business na optical. So, yun po, sinuportahan po ako ng nanay ko. And, ayun po, doon po nag-start lahat ng nag-aaral pa po ako nun, tapos parang sinuportahan niya lang po ako. Yun po. Ano yung naging vision nyo sa pagpapatayo or sa pagsisimula ng ganitong klaseng business idea? Vision ko po kasi is
matulungan po talaga yung mga yung mga bata kasi nung bata po kasi mahilig din ako mag-computer eh. Ayun. So, Babad. babad Buong din po araw. ako. Buong araw din po. Sa home shop din po ako nag-ano. So, ayun po. Kaya po nagkasalamin ako. Grade 4 pa lang po ata ako. Nagkasalamin ako. So, naisip ko, might as well magtayo din ng business na para din po sa mga bata. Para din po at a young age, makapagsalamin na din po sila. Para hindi po tumaas yung grado nila. Especially ngayon, digital age na, di ba? Hindi maiiwasan, even sa mobile phone, nakababad sa mga computer. So, itong mga eyeglass ninyo, nakadesign para doon. Sa anti-rad po, sa lahat po ng ano. Nung nag-uumpisa kayo, paano nyo pinag-aralan, pinaghandaan itong business? Mahabang pag-aaral ba? Or? Hindi po. Actually po, sa nanay ko lang po talaga ako natuto ng mga eyeglasses, eye lens. Siya po yung nagturo sa akin ng ito po, photochromic, ito po kailangan anti-rad, ganun, transition. Siya lang po talaga yung nagturo sa akin lahat ng ano. Kaya nagpapasalamat din po ako sa nanay ko kasi Shout tinuruan niya out kay po. nanay. Anong pangalan ni nanay? Juvie Mercado po. Ayan, shout out kay kapartner Juvie. So ano yung parang paano mo siya na-feel na ito parang interesado ako dito? Or na-influensyahan ka ng nanay mo kaya mo inopen yung business? Na-influensyahan po kasi talaga ako ni mami kasi po kung iisipin po natin, sa mga bata ngayon, parang sila na po lagi yung nasa cellphone, nasa ano. So, naisip ko po, why not magtayo na lang tayo ng optical para matulungan natin sila and mabigyan natin ng budget-friendly na Ayun. Yun ang mga paboritong marinig na mga Pilipino. Favorite word. Affordable, abot kaya. Budget-friendly. Pang estudyante. Ayun. So, ano-ano ito mga nasa harapan na nakikita natin? Yung Digital Optic Clinic po, nag-offer po kami ng budget-friendly complete eyeglasses. And since nasa digital era po tayo, meron po kaming lens na design for them. Meron po kaming blue blocker. Ito po siya. Blue blocker po. Since po yung mga tao ngayon gumagamit ng gadgets, so exposed po sila sa gadgets. So yung lights po na nagko-cause ng eye strain, blurry vision and dry eyes, na poprotektahan po ng lente na to. Yung lights po from the gadgets, nagba-bounce back lang po siya. Ay, ang galing. And then sa mga age 40 naman po, since yung grado po kasi ng mga 40 years old, dun po lumalabas yung grado sa malapit. Nagkakaroon po sila ng reading. So, meron din po kaming progressive lens na mas upgraded. Yung parang double vista din o iba pa? Same lang po sila ng function sa double vista, pero ang kinagandahan po kasi ng progressive, no visible lines po. Unlike po kasi sa double vista. Yes po. Sa double vista po kasi makikita po natin yung bilog dito sa baba. Dito po yung reading. Unlike po pag progressive, hindi po siya kita. So mas expensive po siya compare dito sa double vista. And then yung isa din pong magandang lens na meron kami is yung transition. So, kapag nasa outdoor ka po, automatic po siyang nagda-dark. So, hindi mo na po kailangan mag-switch into regular glasses para maprotektahan yung mata mo pag nasa labas ka. Pag may sun. Yes po. Ito naman, yung mga nandito. Ito po yung mga available frames na meron kami. Ito, mga po siya. Ito, mga branded frames na tinatawag po namin. Quality na din po siya. So, yung complete set po nito ng mga branded frames namin, nagro-range po sa 1,000 to 1,500. With na po yun? With lens. With lens na. Yes po. Meron din kayong parang libreng consultation. Yes po. Free check-up naman na po siya. Kasi yung iba parang madalas sa mga Pinoy, di ba? Pag sumasakit na yung mata, dun pa lumalapit. Di ba? Hanggat kaya pa nilang tiisin. Di ba ganon? Opo, kaya pag natitiis pa. Ano yung parang pinaka-mahirap na case na ninyo? Na-encounter? Siguro po pag sa mga bata, yung mga 5 years old po, 3 years old. Ay, ganon. Kasi po mahirap po kasing yung mga na-experience ko po kasi, syempre kailangan po silang tanungin ng doctor kung malinaw ba or nababasa ba talaga yung
pinapakita po ng optometrist. So, kailangan po talaga, meron pong specialista na titingin sa kanila. So, yung iba po, nagdadala na po sa amin ng prescription. Then, yung lente po, sa amin na po pinapagawa. Tapos ano yung mga common na feedback na naririnig nyo dun sa inyong mga clients? Positive and negative. Actually, madami, hindi naman po kami perfect na optical. Magkakamali din po minsan. So, Tao lang. dami din pagkakamali. Pero, yung mga negative naman po, tinatry po namin i-resolve namin agad. And as much as possible, ma-resolve agad namin yung mga negative feedback. Tapos yung mga maganda ng positive, tinitake po namin sa courage para maganda po siya. Mapamotivate. Mapamotivate. Sa Parang ngayon, sa galingan. ka-partner, malawak na yung ganitong klaseng negosyo kasi maraming online optical sellers. Ano yung masasabi ninyo na competitive edge nyo kaya nag-stand out kayo sa market? Since 2 years or 3 years pa lang yung inyong negosyo, ano-ano yung mga naging marketing strategy ninyo para mas makilala siya sa market? Siguro yung marketing strategy po namin is iniiba namin yung mga ads namin. Okay. Hindi po kami tumutulad sa iba na hindi ko naman po inaalala pero like kasi po yung iba like salamin lang, pinapakita lang kung gaano yung wear. Sa amin po kasi sinasama namin ng saya para mas kahit manood lang po sila, at least napapasaya namin po sila. So ayun po yung marketing strat namin. And sa optical naman po kasi actually parang pare-pares lang din po yung binibenta nila, may ganyan din po sila. So sa ads lang po talaga yung parang naiiba yun sa amin. And sa mga staff po namin is super friendly din po. Wow. So yan po. Saan ba yung physical store nyo? Sa may Quiapo po siya sa Ano po, Anong landmark? 652 Rizal Avenue, Quiapo, Manila. Madali lang bang hanapin? madali lang po. Nasa-search po siya sa Google. Google Map. Ayun. Ayun. Nagpa-pop out na din po siya doon. Kasi nalagay na po namin siya doon sa Google Map. Open din kayo sa parang online consultation, mga ganun. For online consultation po, parang mas nire-recommend po namin na may prescription na po sila from their doctors. Doon sa mga katulad ninyo na mga kabataan pa na gusto mag-start ng negosyo, or parang confused pa sila kung mag-work ba or isasabay ba nila ang negosyo, anong pwede yung tip, anong dapat na meron sila na karakter bago nila pasukin yung pagnenegosyo? Siguro po, lakas lang ng loob eh. Parang kailangan yung i-risk. Kailangan nyo po mag-risk talaga kasi if hindi pa kayo magre-risk ngayon, kailan pa. So, might as well bata pa po kaya kailangan nyo mag-risk. Habang malakas pa. So, yun po. Kailangan po talaga mag-risk habang bata pa. Ikaw, Reginald. For me po, kung committed ka naman po and passionate ka sa ginagawa mo, feel ko kaya mo naman siyang kaya mo siyang gawin. Like, hindi naman talaga lahat ng gagawin natin, ang umpisa natin, madali. And hindi naman agad successful agad. Marami kang pagdadaanan na challenges. And kailangan mo lang maniwala at magtiwala sa sarili mo na magiging successful ka din. Ayun, mindset. Nga po, mindset Successful din. mindset. Hindi pa nga nagsimula, failure na agad yung iniisip. Iisipin na agad yung failure. Diba? Negative agad. Sa'yo naman bilang social media manager, ano yung parang pinaka mahirap na part? Siguro po yung pag-iisip rin ng content. Kasi yun nga po, marami rin po sa Quiapo yung gumagawa din ng ganitong klaseng ads. So, yung sa amin po, kailangan hindi lang siya ipapakita lang yung salamin eh. Kailangan maging realistic din kami, yes. Creativity talaga, kailangan ipakita. Tsaka, yun po, tulad po ng sabi niya, napapasaya din po namin yung mga audience. Kasi uso na ngayon yung mga reels na, di ba? Parang akala mo kung anong ads, mga pero memes. product lang pala. Yes, catchy. Basta catchy yung post. Ayan, tatangkilikin na yan Yun ng yung mga isa sa mga kailangan pag nagnenegosyo, kailangan sumabay sa trend. Kasi po yung iba po hindi nasabay. So parang naiiwanan sila ng ng SOCMED. So kailangan po natin sumabay para pantay Kasi din. sayang din yung iba, ang ganda ng product, ang ganda ng mga idea nila, pero hindi masyado napopromote. Kasi po napag-iwanan
na sila. Kaya, Oo. Tama. So, kailangan advantage po na talaga. mga bata kayo. Mga Madami Gen pong alam Z. sa mga kalokohan. Kalokohan in a good way. In a good way. Hindi naman masyadong illegal. Hindi illegal. Illegal. In a good way. Yun. Ito ko partners, kasi since bata pa kayo, young age, no, and then entrepreneur na, paano nyo hinahandle yung pressure, especially na nasa optical business kayo, and it includes health. So, paano nyo hinahandle yung ganong klaseng pressure? Well, siguro lahat naman ng tao nape-pressure sa pagdating sa ganun. Pero, I take it as a challenge na lang po siguro, na parang, kung kaya ng iba, ba't hindi ko kaya? So, parang minamotivate ko po yung sarili ko na kayanin bawat araw, na lahat ng pagsubok na pumunta sa amin is malagpasan man lang. Araw-araw, everyday. So, yun po. So, Araw-araw may challenge. May challenge po yun. Pero go araw-araw. lang. Go lang. Palag lang. Yun lang. Oo, kasi parang chill lang sila eh. Hindi halata may napaka-risk challenge taker eh. nila, no? Diba? Napaka-chill ng mga Gen Z na Chill ngayon, lang po. nagbi-business Kasi ako nung 20 na. years old ako, parang wala lang, normal. Marami akong plano, alam mo yun, maraming idea, pero pag nag-execute na, parang tinatamad na ako. Tapos minsan masabi ko na, ay sana ginawa ko pala ito ng kabataan ko. Ngayon parang marami na nararamdaman. Yun po yung yung Oo, kanina diba? sinasabi ko na na take it when you're young. Take a risk. Meron ba kayong parang tinitingalang ang mga businessman? Businessman po. If ever, parang balang araw maging ganito ako. Actually, ako po wala eh. Gusto ko po kasi ako magtayo ako ng sariling Pero yung tinitingala ko po, in-admire ko po talaga yung nanay ko talaga. Nanay mo. Kasi siya po yung role model ko talaga sa Kasi nakita ko po yung sipag niya sa pagtatrabaho. And gusto ko po maging katulad din niya. Ako po. Kaya po, yun po yung naging inspiration ko. Proud naman siya ngayon sa'yo. Opo, proud na proud. Siyempre. Yun na po, sinare na po yung yung picture ko eh. Kaya, Ay, proud na proud. mama. Parang nandito siya. Nanonood po yan. Nanonood tayo ba? Shout out! Ikaw pa rin, Jumi. Ikaw naman, Regeline. Wala din po. Pero, yun nga po, since yung course ko po is medyo related din sa business. So, maybe in the Ano future ang course mo? Accountancy po. Accountancy. Yes, Related sa business. Eto, basahin na natin yung ilang comments. Sabi ni Viralist, looks promising, budget-friendly pa, thinking of visiting soon. Sana may frames na bagay sa akin. Yun din, parang tinutulungan niyo ba yung mga tao na ito bagay sa yung itong shape? Yung mga Yes staff po po. namin, nagre-recommend ng Alam mga... niyo na yung mga ganun. Kasi depende sa hugis ng mukha, yung mata, di ba? Pag singkit, ano bang bagay, di ba? May mga ganun. Si My Mood, sabi niya, searching for a trusted optical clinic and laging lumalabas tong digital eye. Malakas kayo sa Soknet. Di ko pa na-try, pero mukhang worth it puntahan. Wow. Kayo ba yun nandun pag pupuntahan? Actually, ako po, nandun po ako everyday. Si Regina Lip po, di ko po, pag may pasok na po kasi siya, basta kasi nag-aaral. Nag-aaral po. So sabi ko po sa kanya, Sipag. pag-aaral muna unahin. Diba? Wow. Nakaka-inspire naman sila, no? Oh, ito naman si Axeli Car. Kakaiba yung mga pangalan. Uy, Quiapo area para to. Ang lapit lang. Sakto naghahanap ako ng budget-friendly glasses. Try ko nga dito. Baka nasa mga mga batang to. Nasa recto. Doon. Ayan. Wala na ba tayong comment? Si Kathleen Jam de la Serna. Nanonood po. Si EJ Perez. Hello po. Happy viewing from the other side. Saan other side yan? Si Makakapit. Moke. Pogi ng CEO, may jowa na ba yan? Alam ko yan, kaklasmate ko po yan. Classmate mo, supportive. Supportive. Si J.A. Azain Nuch. Heart. O, diba? Supportive din yung mga classmates Supportive nyo. din po yung mga yun. Kasi sobrang na sa amin din po sila nagpapagawa ng salamin pag Talaga? Oo. So, ang dami nyo nasuki. Opo, madami na din po. Pag Yung target, diba, puro estudyante or lahat po, naman? lahat. Matanda, bata po, lahat po. Pero yung parang pinakapatok yung nyo, business. Sa bata ba, matanda? Sa mga mga teenagers po. Teenager. Since sila nga nasa digital era po tayo, so mas exposed sila sa gadgets.
Parang need din natin yan. Kasi buong araw din kami naka-computer at naka-cellphone, di ba? Yes. Ano yung parang, kasi yung iba, ayaw mag-eyeglass, gusto mag-contact lens, di ba? For the aesthetic. Paano nyo sila may encourage na, ito maganda rin itong eyeglass? Siguro po, may pinapatesting muna po namin sa kanila yung frame kung ano. Pinapatesting po namin. Binibigyan po namin sila ng suggested frame na babagay sa kanila. If hindi naman po, okay lang din po kung mag-ano sila, mas okay din po yung contact lens. Pero may ganun kayo? May ganun din po. May ganun din. Opo, nagbebenta din po kami ng contact lens. Pero yung specialty nyo talaga dito sa glasses. Glass po. Eyeglass. Yun yung parang pinaka-best seller. Parang best seller po namin. Ito pa si My Mood, saktong reminder habang bata pa, huwag matakot sumubok. Ang ganda ng story mo, proof na worth it lahat ng pressure at sakripisyo. Wow. Thank you po. Ito ka-partners, ano yung future plans po ng Digital Eye Optical Clinic? 5 years from now, ano yung long-term goal po ninyo sa inyong business? Ang goal ngayon ng Digital Eye is makapag-branch out ng iba't ibang lugar. Siguro makapagbigay ng affordable frames, glasses sa lahat ng may kailangan. And yeah, yun po. Yun. May mga upcoming kayo ng mga events? Actually, ngayon po, meron po kaming promotion, July Babies. Okay. Mga July Babies. Di ba May mga, Yes! Yun, pwede Baka naman, may mga mga pwede po free. magpunta doon. May mga discount po kami binibigay and all. Tapos may mga free cleanse cleaner. Okay. Meron po kami free case. Wow! May mga Punta wipes. ko dyan bukas. Sige po. Marami pong freebies. Madami pong agad. freebies pag mga July Babies. And sa mga future promotions naman po, sunod-sunod po yan. Madami po yan. May mga December Babies, kung ano po yung para po makatulong din kami sa ano. Wow. Kasi yan yung mga parang pang-hook na mga Pinoy talaga. Pag may promo. May promo. Naku, May discount. Pupunta agad. Pag may discount na nga, May promo pa. ano pa, hihirit pa minsan. Oo. Pwede ba? Tatawad pa, tatawad pa. Doon sa customer service naman, ano yung parang nakita yung magandang paraan na pag-handle ng mga customers? Siguro with respect lang po talaga, with kind, respect, and with smile. Laging babatiin ng smile, ng respect. Lahat mo lang, pag binati nyo po kasi yung customer nyo ng smile, yung smile po babalik din sa inyo eh. Pero pag binati nyo po na nakasimangot kayo, syempre, simangotin yung babalik sa inyo. Bad, negative din po. So, positive po dapat lagi. Oo, yun nag-a-attract. Ito sabi sa kanyang gabay sa tagumpay, embrace failure, build success. Pwede mo bang elaborate yan? Sige, sa simula po kasi, yung failure, nandyan lang po yan eh. Parang, siguro, higher chance siya na ma-encounter. So, yung failure, might as well gawin yung aral, then, to build a success. Parang yung failure gagawin yung tool. Wow. So, yun po. Yun po yung parang, ko sa dyan. Na yung failure, gawin yung tool para makapag-build ng success. Kasi yung iba parang di nalang gagawin kasi takot mag-fail. Yes. Which is dapat Risk. Risk taker ka. Dapat yung Risk puso ka. nyo po buo na Pero minsan na ba ang nadurog ang puso ninyo sa pagnenegosyo? Opo, hindi naman Paano po. kayo parang lumaban? Ano yung nag-motivate sa inyo? Ang nagmo-motivate po sa akin, nanay ko eh. Kasi po, ano po siya eh. Talagang si mama. Opo. Kasi po, siya po ang kailangan araw-araw lumaban ka. Kasi para din po sa'yo yan, para sa future mo. So, para din po sa mga maasa sa atin sa customer, ganun. So, ayun po. Siya po yung ano. Yung Ikaw naman, Regeline. Siguro po for me, yung mga staff din po, yung mga tulad ko na employees, kasi for me po as an owner, parang hindi mo lang kasi titingnan yung negosyo na sa'yo lang. Kasama sila sa future ng business. Kasi kung nananalo ka sa negosyo, nananalo din yung mga staff mo. Nakakapag-provide sila sa families nila. So, yun po para sa akin. Sabay-sabay kayong aangat. Opo, Yes. para Wala lahat po nang kami. iiwanan. Opo. Wala pong Oo, diba? maiiwanan. Lahat po angat lahat. Wow. So once again, invite our viewers, paano kayo kontakin? Saan kayo hahanapin?
pwede nyo po kami kontakin sa Facebook po namin and TikTok. May Instagram din po kami if meron po Instagram. And nandiyan po lahat ng details namin and magre-reply naman po kami agad sa inyo. Ayan po, Digital Eye Optical. Maraming salamat kay Kiro and Regeline sa inyong Thank you mga po. tips. Meron pa kayong last message sa ating viewers? Sa lahat po ng nanonood, salamat po. Napakatipid. Oo. Masyadong humble masyado. Si Regeline naman. So yun po, sa mga nanonood, if you are planning to build your own business, wag po kayong matakot. Kailangan nyo lang talagang mag-take ng risk. Kasi yun nga po, hindi naman agad laging panalo. Minsan talo pero Laban lang. Yes. Laban lang. Laban lang sa Ayun. buhay. Yan ang mga gusto natin, hindi sumusuko. Sabi dito, I can, you can too. So, marami po tayong natutunan ngayon sa ating unang naging panauhin from Digital Eye Optical Clinic. Time now is 28 minutes after 1 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Maging ligtas, maging handa. Narito ang ilang paalala kung sakaling tumama ang lindol. Maghanda ng emergency kits na may lamang flashlight, pito, first aid kit, tubig at pagkain. Alamin ang emergency exits sa inyong bahay, paaralan o opisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahuhulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Ikaw ba ay namomroblema sa taas ng electric bill buwan-buwan? Huwag mag-alala, narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Sa halip ay gumamit ng natural na liwanag upang makatipid sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay. Gumamit ng LED bulbs. Ito ay mas tipid sa kuryente kumpara sa mga incandescent at fluorescent bulbs. Regular na linisin ang mga appliances tulad ng electric fan, aircon vents at refrigerator.
Magkaroon ng takdang araw sa isang linggo sa pamamalansya at paglalaba. Gumamit ng energy-efficient appliances. Tandaan, maging wais sa paggamit ng kuryente upang makatipid para mas gumaan ang buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Maging alerto at handa tuwing may bagyo. Upang manatiling ligtas, narito ang ilang mahahalagang paalala. Manatili sa loob ng bahay. Iwasan ang paglabas, lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng emergency kit. Manatiling updated sa lagay ng panahon. Maghanda ng mga flashlight at extra baterya. Panatilihing fully charged ang iyong cellphone. I-secure ang mahahalagang dokumento sa waterproof na lalagyan. Patayin ang kuryente, gas at tubig kung may banta ng pagbaha. Alamin ang iyong local emergency hotlines. Putulin at tapyasan ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal sa malakas na ulan at hangin. Lumikas agad kung inabisuhan ng mga otoridad. Maging ligtas at maging handa sa panahon ng kalamidad. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. At nagbabalik na po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman si ka-partner Jillian. At makakasama rin natin ang sinasabing Boodle King ng Pilipinas. Kilala mo na. Ayan mga ka-partners, mula daw po sa pangarap, sa sakripisyo at dasal, nag-umpisa sa maliit pero ngayon isa na sa kinikilala sa Bulacan pagdating sa Boodle Fight Experience. Sabi dito mga ka-partners, kilalanin natin po ang tao sa likod ng Boodle King Restaurant Corporation, 6 years strong at patuloy pang lumalago. Ayan, let's all welcome ka-partner Crisanto C. de Guzman, ang CEO ng Boodle King Restaurant Corporation. And good afternoon po, ka-partner. Welcome sa Patok. Welcome. Baka meron kayong gustong i-shout out bago tayo mag-umpisa sa ating Q&A. And shoutout po kay Mrs. Oo, ano sa gilid. Sino pa, mga fans mo dyan? And po, shoutout po sa parents po namin, kay nanay, kay tatay po, sa kay mama. Nanonood ko sila ngayon. Possible po. Ayun. So, ito, klarong-klaro na, Boodle King. Bakit Boodle King? Sa dami-dami ng pwedeng gawing negosyo, bakit ito yung naisip ninyo? Ano po, nasa jeep po kasi noon kami that time. Tapos nag-iisip po kami ng brand name namin. Eh, ang gusto po kasi namin yung parang may dating. Kaya nung pumasok po yung Boodle King, ay may dating. Ayun na, binili namin. Anong year yun? 2019 po. 2019, before pandemic. Opo. So, ano yung inspirasyon sa likod nito? Bali, nagtatrabaho po kasi ko before, medyo mataas po yung position ko that time. Then, malaki naman po yung kinikita ko, parang nasa abroad. Kaso, ano po parang pagkatapos ko magtrabaho, paggigising, pasok ulit, gano'n. Tapos parang malungkot ako. Ay, gano'n. Parang may kulang. Oo, kasi may malaki naman po yung kita kasi may mataas naman po yung position. Kasi parang malungkot po. Tapos yun, may desire po ako na bumalik kay Lord, ganyan. Kaya nung nag-resign po ako kahit walang plano. Tapos, pero gustong-gusto ko magnegosyo that time. Tapos ayun ano ba yung work mo noon? Head supervisor po ako sa isang private company po. Ayun. Tapos, nakaipon po kami. May nagba-buy and sell po kasi kami ni Mrs. Tapos yung trabaho, nung nagkatrabaho po, nakaipon kami, ganyan. Pakasal po sana namin na worth 250,000.
Tas yun po yung ginawa naming pampuhunan sa Boodle King. Ayun, nag-sacrifice muna kayo. Opo. Wala mo nang pampakasal. Para sa business. Parang for better or worse nga po yung ika na namin. Sa hirap at ginhawa. Di ba? Kasi di po namin alam kung magiging successful eh. Oo. Kaya parang, di ba, pampakasal mo tapos pangnenegosyo mo. So, yun po. So, yun yung nag-push sa inyo para mag-start na Noong bang kabataan mo, may mga exposure ka na ba sa pagtitinda, sa negosyo? Nung college po ako, na-open po ako sa business dahil po sa MLM, sa networking. Pero parang ang pinaka natutunan ko po doon is yung pagbi-business. Wow. Hindi po yung pinaka networking itself. Ayun po, doon po na-open, ay gusto ko pala magnegosyo paglaki ko. Para nakita mo yung opportunity. Sa business. Ano yung naging pinakamalaking challenge nyo nung nagsisimula pa lang kayo sa Boodle King? Yung pinakamalaking challenge po, kasi from employee po, di ba? Tapos biglang magiging may-ari po. Pag po pala ganun. Yung transition, no? Ikaw lahat. Ikaw po pala lahat. Dati pa mataas position ka, tapos biglang nung nagsimula po kami, nagiging waiter na po ako, nagiging cashier na. Dati may mga Dati may mahawak ka na tao. Staff, tapos ako na po yung uutusan ngayon. Tapos yun. Tapos nung po, pero awa ni Lord, after 2 months po, naka-ROI na po kami. Wow, ang bilis. Ayun po. Paano yung pag-aaral ninyo bago nyo sinimulan yung business? Pinag-aralan nyo ba muna, pinaghandaan, or along the way na lang, doon na lang kayo natuto? Parang ang preparation lang po namin, yung naghanap ng magandang location, then costing. Tapos, yung pag-open po, kami-kami lang din po kasi yung nag-renovate mga kakilala lang po namin. Tapos, parang along the way na po kami natuto. Kasi magsi 6 years na po si Boodle King. So, parang unti-unti lang po kaming natuto na, kailangan pala may POS. Kailangan pala may inventory. Oo, yung sistema, hindi rin basta-basta yan. Hindi po. Kasi habang lumalaki, talagang maguguluhan ka kung wala kang sistema. Opo. Pero ngayon, kompleto na. Kompleto naman na po. Wow. Paano nyo sinisiguro yung quality po at saka yung serbisyo na binibigay nyo habang lumalaki yung negosyo? Ayun, bali everyday po, namimili po kami ng mga fresh po sa palengke, ganyan. Tapos, hindi po kasi tumatagal yung mga food sa amin. Kumbaga, swakto lang po yung binibili namin para maubos po agad. Ayun, sa pamamagitan po nun, fresh po talaga yung provide namin sa mga customers. So, ano yung pinoprovide niyo na mga, o ino-offer na mga products? Bali, meron po kaming good for 2 to 3 person na Boodle Fight, 5 to 6 person, then 6 to 8 person. Tapos, nung pandemic po, dahil sa social distancing, nag-innovate po kami Saka na... bawal lumabas. Bawal lumabas. Doon po kami nagkaroon ng delivery na Food Panda, Grab, and doon po kami nag-innovate na magkaroon ng solo Boodle. Ano yung naka-box, naka-bilao? Ano po, parang bilao po siya na maliit, tapos kompleto pa rin siya, gulay, ulam, kanin. Ayun, lahat ng nasa Boodle Fight namin, ilagay po namin sa pang solo. May salted egg, mais, gano'n. Naku! Napakasulit. Parang tapusin na natin to. So, puro sipo, ano pa? May mga prutas din, may ganun. Meron din po, meron din mga prutas. Tapos, chicken barbecue, mga Shanghai, gano'n po. Sarap nun. Ano yung bestseller? Yung bestseller po namin, yung dala ko po ngayon, yung BK9. Good for 5 to 6 person, ma'am. Kompleto na yun. May Shanghai, hipon, barbecue, yung salted egg, manok, bangus, tilapia. Yan po. Ayun. Parang yan, nang titemp ng Kaya, ano yung mga price range po ng mga yung menu nyo? Dala ko po ngayon, 1,250. Good for 5 to 6 person na po. Sulit na. Parang nasa 200 plus yung isa. Tama ba yung math ko? Tama. Diba? Yung iba naman, yung mga, may pang maramihan, di ba? Like good for, ano ba yung pinakamalaki ninyo? Meron kami, ma'am, yung Boracay namin. Good for 6 to 7 person. 1,400. Ayun yung pinakamalaki mura talaga siya, no? Meron naman kayong solo, yung kanina sinabi mo. Yung solo, ma'am, nag-range mo siya sa 190.
Ganun po, 190 to 200 plus. Okay na yun, di ba? Siguro kaya ko yung good for 3 birds. Grabe. Oo, pag mga budol kasi, actually kasi din sa church namin, sa school, or sa community, parang mahilig kami ng budol fight sa probinsya. Alam mo yun, nakasaging, dahon ng saging. Malakas talaga. Kasi nakakainggan pag sabay-sabay kumakain, di ba? Parang kahit na wala kang gana, biglang nagkakagana ka. Baka maubusan. Kasi pag salo-salo, di ba? Oo. Ano yung madalas naman na feedback ng mga customers ninyo? Ano po, yung usually na feedback nila, yung maganda daw po yung ambience, tapos natutuwa sila kasi sama-sama daw sila, ganun. Tapos parang family-oriented daw po yung Budel King. Kasi pwede po dun yung mga kids na naglalaro, ganyan. Bawal po kasi sa amin yung inuman, ganun. Yun ang para maganda. sa mga kids. Ayun, nakita ko yung mga, ano yung mga laman ng basket? Nung, kasi meron. May mga Nagpamigay laman. po kami nung undas. Undas yan. May mga pa-freebies. Ano yan, mga kakanin? Mga candies po. Binigyan namin yung mga kids. O, parang nakikita mo yung sa mga picture na masaya yung mga customers. Diba? Ano naman yung parang nakita mong magandang strategy ninyo ng customer service? Ano po, parang ina-assist lang po namin sila ng as family, ganun. Tapos pagdating po nila, sinaserba na agad namin ng soup. Tapos, ayun po, parang ilang naman po yung gusto ng mga customer, yung ma-feel nila na at home sila, ganun. Dun sa place. At welcome po sila. Ang ganda, parang may kubo. Ano yun? Opo, meron po kaming 2 kubo. Ang galing. Fresh na dating. Oo, diba? native Parang na relaxing native po. talaga. Sino nakaisip niyan? Mga concept na ganyan ikaw? Kami po ni partner pa ni wife po. Kayo ni wife. galing. Sana pala dalawa kayo dito. Doon sa mga gustong mag-start ng food business, anong pwede niyong advice sa kanila? Anong dapat na karakter ng isang nagnenegosyo Ano bago po, nila pasukin? ang pinaka-ma-advise ko po is magsimula po muna sila sa maliit para matry po nila. Kasi pag kumikita na po yon, mas madali na po nilang mapalaki. Oo. Mahirap po kasi yung magsisimula tayo ng malaki na parang ibubuhos natin lahat. Oo. Tapos pagka sabihin natin hindi naging successful, mas mahirap po bumangon. Unlike nung maliit po. Mas malakas yung bagsak. Tama. Mas masakit. Mas madali po kasi magpa-expansion ng pagkumikita. Oo. Ayun. So ngayon ilang branch na nga kayo? Ngayon po meron po kaming 2 branch po sa Bulacan. Ayan. Saan yun sa Bulacan? Sa Marilao, Bulacan po, saka sa Bulacan. Ano yung parang pinaka-dinadayo talaga ng mga suki? Yung main branch po namin sa Marilao, Bulacan Marilao. po. Sa tapat ng SM Marilao. O tapat lang ng SM Marilao, napakadaling hanapin, mga Opo. kapartner. Ito naman, nabasa ko lang, yung challenge niyo sa business is yung competition. Dahil medyo maganda yung business nung maraming gumagaya. Oo. So, ano yung naging epekto nun? Nung nag-start po kasi kami nung 2019, 3 lang po kami sa area. Then, okay po kami lahat. Ganyan. Tapos, nung nakita po nila na ang lakas ni Budel King, ganyan, ang lakas ng mga katabi namin, biglang pong ngayon, parang isang barangay na kami na sa dami. Ang dami na kayo. Opo. Oo. Siguro, ano po, Pero kaibigan ba kayo or meron din mga nag-uungusan, parang gano'n. Kasi diba pag competition, di lahat healthy eh. hindi naman po namin sila mga kakilala. Pero, ayun po, thank you po sa Lord na kami pa rin po yung pinipili ng mga customer. Tinuloy-tuloy lang po namin yung ginagawa namin, yung pagsiserve namin ng quality na food, ganyan. Tapos yung service. Ayun, hanggang ngayon naman po, okay pa rin po si Budel King. Ayan. Going strong. Ayun. Dahil nabanggit mo nga na marami na kayong ka-competition, paano nyo po napapanatili yung kasikatan ng Budel Fight concept sa ganong klaseng panahon po?
Dati po kasi, nung nag-start po kami, okay po yung negosyo kahit na hindi kami nakikita. Ngayon po kasi hindi na po pwede yung gani. So, nag-start na po ako mag-vlog personally. Ayun, pumasok ka na sa social Vlogger ka na media. rin. Opo, Content creator. Nag-vlog na rin po ako. And so far, ayun, nakakakuha na rin po ako ng 1 million views, 3 million views, ganyan. Oo. Sa isang content. Ayun po. Tapos nagpapa-challenge din po kami, yung 3 minutes Budel Fight Challenge. Parang gusto ko yan. Parang 1 minute kaya ko na. Galing. So, Ayan. doon kayo sumikat lalo dahil sa online. Sa online presence po Oo, namin. kasi ngayon, digital na talaga. Hindi pwedeng maiwanan ka. Opo. Diba? Kahit mahihain po kami na hindi nagpapakita, talaga. Talagang Parang no kayanin choice mo. na po Oo. na kailangan na po magpakita. So, dun sa mga mahiyain na gustong magnegosyo, may chance pa rin sila. Opo. Kasi, Lalo pag gusto mo yung ginagawa mo na parang, kailangan ko siyang gawin. Di ba? No choice no choice na eh. Pero may mga panahon ba na may mga nagawa kayong choices na parang hindi tama, pero naka-learn kayo ng lesson along the way? Opo. Nitong 2024 po, nung 2024 po kasi nakapag-acquire kami ng house and lot namin ni Mrs. Yan din sa business. Siguro yung parang naging natuon po yung pansin namin doon sa pagpapatayo and nabawasan po yung time namin sa business kasi yung business po namin tumatakbo kahit wala kami. Kumbaga na-iset po namin ng ganon. May mga pagkakatiwalaan na kay mga tao. Opo, yung mga titas po namin. Pero lately po na-realize namin na kailangan pa rin po pala na tine-check namin sila kahit tumatakbo na wala kami. Para ma-maintain po yung quality ng food and yung service po. Ayun. Meron ba kayo para nung ginagawa ng ibang mga owners na may mga secret na customer, kunwari, pero nagche-check lang pala? Nagkaganon ba kayo? So far, hindi pa po kami Hindi ba? nagagan. Kasi may mga ganun eh. Parang pag masyadong marami ng branch, yung iba mga owner, may utusan na kaibigan, puntahan mo nga yung branch na ganito. Kunwari lang, hindi niya pa nagawa. Hindi pa. Ang ginawa po namin sa ngayon, yung kuwari po order ng customer. Pero darating po kami po yung titikim. Ganon. Oo, parang same lang din. Opo, pero kami po mismo. Para makita ninyo, ay, parang iba yung lasa, parang hindi consistent. Opo. So, hindi basta-basta magpatakbo ng business. Hindi Yes. po talaga. Pero ano yung parang pinakamasayang part ng pagbibusiness? Yung pinakamasayang part po, bukod po sa pera, yung nakakatulong po kayo sa iba. Yung nakapagbigay kayo ng trabaho sa iba. Ayun. Yung mga, dati po kasi goal ko, gusto ko mag-working student, pero hindi ako nakaganon. So, ngayon po na may business na kami ni Mrs., ako na po yung nakakapagbigay ng trabaho dun sa mga nag-aaral. Ayun, sa ngayon po may nakagraduate na 2. Wow. So, Galing! Palakpak naman. Masarap sa pakiramdam Opo, ang yan. sarap. Ilan na yung staff mo ngayon? ngayon po mayroon po 20 plus. 20 plus. Wow, ang dami na pala. Mahirap ding i-handle yan. Opo, may komisary po kasi kami, may central kitchen, tapos yun po yung nagbibigay ng mga stock sa mga branch po. Tama. Ayun. So, paano nyo po hinahandle ka, partner, yung mga customer complaints o yung mga difficult situation po pagdating po sa negosyo? Yung mga negative complaints po namin, parang tinitake po namin siya as opportunity. Na pinipili po namin yung mga complaints, then yun po yung chance namin para i-improve pa yung business. Then yung positive naman po, parang reward na lang po sa amin yun na ay nagagawa pala namin ng maayos yung negosyo. Ayun po. Ano di mo makakalimutang positive feedback? Positive feedback, yung ang bait daw po nung nag-serve sa kanila. Wow. Tapos binibigyan pa po nila ng tip. Hindi po nila alam ako po yun. Ganon? So, ganon minsan, ikaw din talaga nagsiserve. Opo. Hindi ka napapakilala na ikaw yung owner. Hindi po. No, napaka Kasi down to totoo- Magandang earth. technique din yan, para malaman mo yung mga comment ng mga customer. Opo. Parang Parang ano yung experience nila. nung nakaraang araw nga po may nagbigay sa akin na tip, 365 peso. Ng tip. Opo. Wow. Anong feeling?
Natutuwa po ako. Tapos parang, ay, okay yung service namin. Pero yung tip naman po, hindi ko kinukuha. Binibigay ko sa mga staff. Nakakatawa. Kasi may ibang style din, di ba? Kasi iba parang, kumwari, customer, kumwari, ikaw naman, pa-waiter lang. Pero may-ari pala. Kaya minsan din, nung kabataan namin, sinasabihin kami ng parents namin, huwag ninyong ini-small yung mga nag-guard, nagwe-waiter, kasi hindi nyo alam, baka yung may-ari yan. Totoo. Di ba? May mga ganun na instance para ma-check talaga nila yung quality ng service, tsaka ano yung na-experience ng mga customer. Opo. Di ba? So, doon sa mga gusto mag-start ng negosyo, ano ba yung parang dapat nilang paghandaan? Ano po, dapat po nilang paghandaan yung bukod po dun sa physical, yung emotional din po. Kasi kung po galing po kayo sa pagiging employee na nagkatrabaho po kayo, magkaiba po kasi yun kung dati po nagkatrabaho tayo, parang isang area lang po yung tinatrabaho natin. Pag po nagnegosyo na, wala ka na pong mapapasahan. Oo. Kung wari po, operation ka, pag nagnegosyo na po, hindi nang po operation, marketing, inventory, yung sa accounting, ganyan. Namamalengke pa. May namamalengke pa. So, lahat-lahat. Physical, emotional, financial. Opo. Nung nag-start kayo, magkano yung puhunan na hinanda? Yun na yung 250? Yes po. Lahat na yun? Lahat na po. Kompleto na with gamit, with store, so lahat. So, hindi din pala basa-basa mag-start ng negosyo. Opo. Doon sa mga napanghihinaan ng loob, kaka-start pa lang, parang gusto nang gumib up, ano yung pwede mo message sa kanila? Ano po, lakasan niyo lang po yung loob niyo, pero kikita naman po kasi usually yung mga bagong bukas na negosyo kasi syempre po pag bago, tinetesting nila. Ang pinaka, ko lang po sa kanila is yung kinikita po nila nung mga unang buwan, wag po muna nila gagastusin kasi sa mga susunod na buwan, possible po na humina talaga yung negosyo. So, kumbaga yung naipon po na yun po yung magiging pampatakbo natin ng mga susunod na mahina tayo para hindi po magsara at magtuloy-tuloy. Pag doon po makikilala na tayo, then pag nakilala na po, magtutuloy-tuloy na po yun. So, yung mga technique. Usually po kasi pag kumita na po, ginagastos na po, kala po nila. Tapos parang maluho na. Opo. Which is mali. Dapat sabi nga nila, kung simple yung lifestyle mo noon, pag lumago ka, parang tilihin pa rin simple. Kasi ganun din Pag maging luxurious yung lifestyle mo, parang wala ka rin kinita. Opo, magugulat po sila, ba't konti na lang yung customer. Tapos wala na pala silang pampatakbo ulit. Oo, nakaka-stress yun. So kayo po, ano po yung ginagawa niyo po para ma-manage niyo yung stress sa pagpapatakbo ng isang negosyo bilang owner? Para ma-manage po yung stress, dalawa po, ayun po, nagtutulungan po kami ng partner ko. Minsan po kasi mahina ako, siya na yung malakas. Tapos minsan mahina siya, ako naman yung malakas. Then, prayer lang po. Ayun, importante yan. Huwag talagang kalimutan yung may-ari ng blessings natin. Opo, tama po. Basahin natin yung ibang comments ka-partner, Jillian. Ayan, sabi ni ka-partner Ariana Alpuerto, perfect pang family bonding. Ang dami, ang sulit, perfect ang menu ng Boodle King. Ayan, sabi naman ni Viralist, ang dami nang nag-post about Boodle King. Di ko pa na-try pero napapaisip na ako. Saan ba yan? At hintayin mo, kakainin ko lahat ng nasa table mo, sabi niya. Ano daw? Sabi naman, ulit ni Ayana Alberto, sana mag-expand pa kayo here sa NCR. Huwag kang mawala ng pag-asa, basta may pagkain, may kakain. Ano daw? Loading ata yung mga nagko-comment, mga ka-partners. At sabi naman ni Clay Perez, wow, pwede din pala talaga sa business kahit mahiyain. Inaaral ko po kasi now na makipag-usap. Ayan, thank you po sa inyong advice. Inaaral niya makipag-usap. Oo, may chance kayo mga mahiyain. Kaya nyo yan. Maging content creator yung balang araw. Ito yung sabi naman sa kanyang gabay sa tagumpay. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Can you share more about this? Ayun po, bali parang in po yung pinaka-verse ko in life yung John 15 verse 5 po. Bali si Lord daw po yung vine, yung puno, tayo naman daw po yung mga sanga.
So kung magre-remain tayo sa kanya, magbubunga tayo, yung magiging successful tayo. Pero kung hihiwalay tayo sa kanya, wala po tayong magagawa. Kasi yung mga branches po na natatanggal dun sa puno is namamatay, nabubulok, di ba? So, ayun po. Pinipilit ko po maging mapalapit sa kanya. Kaya nga po nag-resign nga po ako para bumalik sa kanya. Kasi parang pag masyado ka ng busy, nakakalimot ka na sa Diyos. Opo. Yung iba sabi nga nila may curse din yung masyadong pinagpapala. Parang wala nang time sa Diyos. Opo. So itong verse na binigay mo, kailangan mong kumapit talaga sa Diyos, di ba? Yes. Para lalo kang nagbubunga. Opo, lalo tama. kang pinagpapala. So ito yung kanyang secret to success. Gabay sa tagumpay. So mga kapartner, kung gusto nyo mag-start ng negosyo, hindi pwedeng kayo-kayo lang. Feeling nyo ikaw lang yung magaling. Opo. Hindi mo na kailangan mag-pray. So dapat nakasento pa rin yung negosyo ninyo kahit anong relationship. Sa Panginoon. Tama po. Ayan. Ang galing. Sana all. Baka meron ka pa gustong ibahagi sa ating mga nanonood ngayon, no, sa mga viewers natin? Ayun. Bali, ayun nga po, nag-start nga po kami nung bago po kami magsimula nung Budel King. Nag-start po kami nung buy and sell, gano'n, nag-reseller po kami. So ngayon po, nag-open po kami nung reselling business para sa mga gusto po magsimula. Ito pong bagoong namin. Bali, pwede po siya for reseller and pre-selling business para po matry nila magnegosyo ng maliit lang po yung puhunan or halos walang puhunan po. Anong requirements para maging reseller? Need lang po nila umorder ng 12 pieces po. Then, magiging reseller grams na po yan? sila. 250 grams po. 250 grams. So, 12 na bottles ang kailangan. Yes po. Wow. Tapos, magkakaroon na po sila ng 20% na commission po. Yun. Gusto nila yan. May mga Opo. commission. So, yan mga kapartner. Atin po nakasama si kapartner Chris De Guzman, ang CEO ng Budel King Restaurant Corporation. Di ba sana yung lahat ng mga tutunan o mga lessons na ibinahagi from our guest 1 and guest 2 ay nag-take note din naman sana kayo, di ba? Ito, basahin ko lang si Justin Gomez, hoping meron na din kayong branch sa Visayas watching here in Iloilo City. Wow. May plano ba kayo sa Visayas? May plano ba kayo? O Luzon muna? Hopefully. Oo, pag-pray natin yan. So mga kapartner, kung meron kayong kwentong alam yung papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, huwag niyong itago, kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. a lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan, mga kapartners, ako po si kapartner Jillian. Ako naman, si kapartner Wela, magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.